Ang kwentong ito ay makikita sa Marcos 5:1-20. Ang title, Pinagaling ni Jesus ang lalaking sinapian ng masasamang espiritu. Tinawid ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang lawa ng Galilea patungo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Nakatira ito sa mga libingan dahil walang makapigil o makapagpakalma sa kanya. Araw-gabi ay nagsisisigaw at pagala-gala siya sa mga puntod at kaburulan. Sinusugatan rin niya ang kanyang sarili gamit ang mga bato. Nang makita niya si Jesus, patakbo siyang lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. Sinabi ng lalaki, "Ano ang pakay mo sa akin, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos. Sa ngalan ng Diyos, huwag mo kaming pahirapan." Nauna nang iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon," sagot ng lalaki, "dahil marami kami rito." Batalyon ang pangalan ng lalaki dahil maraming masasamang espiritu ang pumasok sa kanya. Nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang palayasin mula sa lugar na iyon. Sa kalapit na libis ng bundok, may malaking kawan ng mga baboy. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus. "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pumayag si Jesus at lumipat ang masasamang espiritu sa mga baboy. Ang kawan na 2,000 baboy ay tumakbo at nagpatihulog sa matarik na bangin. Nalunod silang lahat sa lawa. Ibinalita ito ng may-ari sa buong bayan at naglabasan ng mga tao para malaman kung ano ang nangyari. Nakita nila si Jesus kasama ang lalaking bumalik na sa katinuan. Nakabihis na siya ng maayos at matinunang kausap. Natakot ang mga tao kaya hiniling nilang umalis si Jesus sa kanilang lugar. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang lalaking pinagaling na sumama sa kanila. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip, sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka sa sarili mong bayan at ikwento sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo." Sinunod ng lalaki si Jesus at nilibot niya ang Decapolis upang ipamalita ang ginawa sa kanya ni Kristo. Ang Decapolis ay binubuo ng 10 bayang matatagpuan sa isang distrito sa silangan ng Galilea. Namangha ang lahat ng nakarinig sa kanya. Nanirahan sa mga libingan ng lalaking sinapian ng masasamang espiritu. Lumayo siya sa mga tao, lalo na sa mga mahal niya sa buhay. Araw-gabi ay nagsisisigaw siya at gumagala sa mga libingan at mga kaburulan. Sinusugatan din niya ang kanyang sarili gamit ang mga bato. Ngunit nang dumating si Jesus, nagbago ang kanyang buhay. Bumalik siya sa katinuan at nagdamit ng maayos. Umuwi siya sa kanyang pamilya. Sinunod niya si Jesus at sinimulan niyang libutin ang buong Decapolis. Ipinahayag niya ang mga ginawa ng Panginoon para sa kanya. Ipinapakita nitong hindi lang tayo iniligtas ni Jesus mula sa kamatayan at kaparusahan, ngunit binabago rin niya tayo upang maging katulad niya. At pinagpapala niya ang ibang tao at ang sangnilikha sa pamamagitan natin. Magagawa rin natin ito. Maaari nating ibahagi ang mga ginawa ni Jesus sa buhay natin sa ating mga kaibigan, pamilya at mahal sa buhay. Ngunit ano nga ba ang ginawa ni Jesus para sa atin? At bakit kailangan nating sumampalataya sa Kanya? Inako niya ang kaparusahang dapat para sa atin.
bilang makasalanan, nararapat lang sa ating mamatay. Sa halip, si Jesus ang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ngunit ang magandang balita ay hindi siya nanatiling patay. Sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli at hanggang ngayon, siya ay nabubuhay. Nagbigay daan ang sakripisyo ni Jesus sa krus upang muli nating makasama ang Diyos. Tandaan niyong dahil sa ating mga kasalanan, nahiwalay tayo sa Kanya. Kung wala tayong pananampalataya kay Jesus, hindi tayo makakapasok sa langit. Sumampalataya na ba kayo kay Jesus? Gusto niyo ba siyang maging Panginoon at tagapagligtas? Kung oo ang inyong sagot, sabayan po ninyo ako sa maikling dasal na ito. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-ibig at habag. Ako ay isang makasalanan at nahatulan mo patungo sa impyerno. Subalit ako po ay nagpapasalamat na pinadala niyo ang inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus at napako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay upang bayaran ang aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, pinagsisisihan ko na ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po ng buong puso si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at kasihan kayo ng poong may kapal.